Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Ernesto de Guzman de la Cruz, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, si Weng Weng, ay isang kilalang aktor at martial artist sa Pilipinas. Kilala siya dahil sa kapansin-pansing height, na singtangkad lamang ng 2 taong gulang na bata, na nagbigay sa kanya ng isang natatanging lugar sa kasaysayan, ng pelikulang Pilipino. Ang kwento ng kanyang buhay, ay isang nakakaintriga na paglalakbay, mula sa isang simpleng bata, hanggang sa maging isang bituin ng pelikula, na nag-iwan ng hindi malilimutang marka, sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Si Weng Weng ay ipinanganak, noong September 7, 1957, sa Baclaran. Siya ang bunso, sa kanilang 5 magkakapatid. Ipinanganak siya na may primordial dwarfism, isang kondisyon, na nagdulot sa kanya, na lumaki lamang ng 2 talampakan at 9 na pulgada. Sa kanyang pagkabata, inilarawan siya ng kanyang kapatid at mga kaibigan, bilang isang masayahin at mapaglarong bata. Si Weng Weng, ay isang masugid na mahilig sa martial arts, mula pa noong bata pa siya. Nagsanay siya ng husto, at naging isang bihasang mandirigma. Ang kanyang mga kasanayan sa martial arts, ang nagbukas ng pinto sa kanyang unang pagkakataon sa showbiz, nang ipakilala siya ng kanyang dating martial arts instructor kay Peter Caballés, isang independent film producer. Ang kanyang unang papel sa pelikula, ay pinaniniwalaang ang papel bilang isang sanggol na si Moises, sa pelikulang Bibliko noong 1972, na Got It on the Mountain, kung saan, ginampanan naman ni Joseph Estrada, ang papel bilang adult Moises. Nagkaroon din siya ng mga papel sa mga low-budget na pelikula, tulad ng Moon Boy from Another Planet, noong 1973, kung saan, gumanap siya bilang isang maliit na dayuhan, na nag-crash sa Earth, at naging kaibigan ng isang mahirap na batang Pilipino. Matapos maglaro ng mga cameo roles, sa ilang low-budget na pelikula, ipinakilala si Weng Weng kay Dolphy, ang hari ng komedya sa Pilipinas, noong 1980. Si Dolphy, sa kanyang kumpanya ng pelikula na RVQ Productions, ay gumawa ng isang spy spoof na pelikula na, The Quick Brown Fox, na pinagbibidahan mismo ni Dolphy, at doon ipinakilala si Weng Weng, bilang kanyang sidekick, na inspirasyon kay Kato. Ito ang unang malaking papel ni Weng Weng, at ang kanyang unang pelikula na may malaking budget. Ang tagumpay ng pelikulang ito, ay nagresulta sa paggawa ng isang sequel, noong sumunod na taon na pinamagatang, The Best in the West. Inspirado sa tagumpay ng debut ni Weng Weng sa isang malaking budget na pelikula, gumawa sina Peter at Corey Cabolas ng For Your Height Only, noong 1981, na pinagbibidahan ni Weng Weng, sa kanyang unang at pinakasikat na pangunahing papel. Sa direksyon ng veterano na stunt director na Pilipino na si Eddie Nick Art, ginampanan ni Weng Weng ang papel ng isang Secret Service agent, na may codename na Agent 00. Malinaw na inspirasyon ng mga pelikulang James Bond, ang For Your Height Only, ay isang blockbuster hit, at ang maliit na tao mula sa Baclaran, ay naging isang overnight sensation, sa Pilipinas. Ang tagumpay ng For Your Height Only, ay sinundan ng 6 pang pelikula na pinagbibidahan ni Weng Weng, noong dekada 80. Sa kasagsagan ng kanyang katanyagan, inanyayahan si Weng Weng ni First Lady Imelda Marcos sa Malacañang Palace, bilang parangal sa kanyang mga kontribusyon sa pelikulang Pilipino. Ginawaran siya ng Honorary Philippine Secret Agent, at binigyan ng isang custom-made na .25 caliber pistol, ng NUI Vice Chief of Staff General, na si Fidel Ramos. Madalas siyang makita bilang isang panauhin, sa mga sikat na palabas sa telebisyon, mga film festival, at mga gabi ng parangal. Sa kabila ng kanyang tagumpay,
Ang karera ni Weng Weng ay nagwakas ng biglaan. Ang ilang mga ulat ay nagsasabi na ang mga kabalyes ay tumigil sa kanilang karera sa pelikula upang ituloy ang politika na nag-iiwan kay Weng Weng na walang suporta. Maraming mga pelikula ni Weng Weng ang hindi na napanatili at nakalimutan. Namatay si Weng Weng sa edad na 34 dahil sa atake sa puso noong August 29, 1992. Sa kabila ng kanyang maagang pagkamatay, ang pamana ni Weng Weng ay patuloy na nabubuhay. Siya ay naging isang alamat sa industriya ng pelikulang Filipino, na kinikilala bilang isang simbolo ng pagiging malikhain at pagiging kakaiba sa pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinapanood at pinag-uusapan, at siya ay isang inspirasyon para sa mga artista at filmmaker na naghahanap ng mga bagong paraan upang itulak ang mga hangganan ng pelikula. Ang kwento ni Weng Weng ay isang paalala na ang laki ay hindi dapat maging hadlang sa pangarap at tagumpay. Siya ay isang tunay na inspirasyon para sa mga tao sa lahat ng laki at hugis na nagpapatunay na ang talento, pagsusumikap, at determinasyon ang tunay na susi sa tagumpay.